kapitbahay. Hello, everyone! Hi everyone! Sobrang excited mong umabsent ha? Yes, madami tayong racket. So, may nagbabalik. Yes, hello, I'm back. Bakit ka wala? Madami racket. Pero, simulan muna natin sa bagong episode na pinamagandang mali yung sinabi ko. Oo nga. Alam mo, kasi Nawala na yung nawawala. streak. Nawala. Kasi absent na absent, nalilimutan So, yung nandito kami ngayon sa podcast namin sa pinamagandang Not Not Everything everything is About Us. So, dahil not everything is about us, kwento ka. Bakit wala? Oo nga. Well, daming racket. Ito lang sa Visayas nung nakaraan to talk about something Wow. important. Wow. Yes. Siyempre, pag may racket, merong ano yan, ano? May mga dagdag Ah, na may mga- mamita, ganyan. Yung mga Ang gusto natin. saya-saya. Yes. So, pagka may racket ka, anong ginagawa mo? Minsan nga parang napupunta lang siya sa kung nasan akong lugar, tapos ginagastos ko din sa place na yun. So, in-enjoy ko lang siya. It's not really something na nasa-save. Kayo? Malaki ba ang bigay? Bigla ko naisip ano nga bang ginawa ko sa rap. Malaki ba ang bigay mo dyan? Minsan lang. Pero parang, sapat lang dun sa days na nandun ako. Kung sa bagay, minsan depende yan sa, Cover the cost. sa nag-i-invite. Pagka medyo maganda-ganda ang budget nila, Yes. mas yes. malaki ang ano. True. Sometimes I'm just really glad na meron na lang ako accommodation, o kaya meron akong flight. Okay na yun. Oo. So, happy na ako dun. Pero yung ano yan, no, parang kasama siya sa hustle culture na meron ka namang may natrabaho pero ba't kailangan nating rumakit? Ah, yes. Dagdag. Oo nga, no? Parang kasama nga ano, sa maraming nagtatrabaho, parang minsan hinahanap yung mga side jobs. Diba? Yung, pwede ko, although sa atin kasi sa Pilipinas, hindi ka nung kultura yung may second job no? Or third job, kasi ibang bansa kasi pwede. Pero kahit na hindi natin kultura, ganun din, kahanap ng mga side jobs na lang, hindi na second job. Parang i-feeling ko tuloy, kultura natin yun. Hindi pala natin kultura yun. Yung alin? Yung may second job, third job. Parang ang daming raketero sa... Kasi marami yung demanda pa. Hindi ko Hirap ng buhay. Oo. Kailangan mong Pero pag-usapan natin kung bakit minsan, kahit na hindi naman talaga kailangan dahil bumubuhay ka ng pamilya, kundi may iba kang pinagkakagastusan. Yes, ang dami kang bills. Meron Oo. Di ba? Marami tayong kakilalang ganyan na bata pa naman, wala pa naman silang partly responsibilidad sa buhay. Na mas no? malaki. Na malaki, no? Na may pamilya, pinag-aaral. Pero panay na ang... Oo, may kapitbahay nga ako naalala ko. Kinumentan, may nag-comment sa kanya na, ito akala mo naman, ang daming pamilyang binubuhay. Parang ang dami-dami daw niyang kung ano-ano Hindi trabaho. natin kilala yan. Hindi ko alam kung kilala mo. Pero, Parang nasabihan na ako niyan, di ba? ay, hindi ka. Hindi ko iba yun na may nagsabi na, Nasabihan na ako niyan. parang ang dami naman yung pero bakit ganun, di ba? Oo. Mga alipin ng salapi. Yeah. May kwento ko dyan. Mga alipin ng salapi. Guilty ako dyan. Di ba yung Marami bilis kasi to pay. yung dorm, nagdo-dorm ka na lang sa bahay nyo, tapos mag-i-impake ka na lang, tapos Oo. lilipad ka na lang From one sa... suitcase to another. Oo, di ba? At hindi ito dahil for leisure, ito ay for racket. Trabaho talaga. So, ang malaking tanong ay, bakit mahilig tayo rumakit? Or ba tayo naghahanap ng racket? Bakit nga kaya? Bakit palaki ng palaki? Oo. Malaki ba talaga yung pangangailangan natin? Yun. So, Saksakan mo magsalita? Gusto ka naman na bumalik eh. Awolo. kasama pala naman natin ngayon si Awol. Hello! Hindi naman yan Mew. So, hindi Mew ang tunog natin ngayon. Kru naman. So, ngayon, pag-usapan natin ay yung lifestyle inflation. Ang haba ng intro. Siyempre, ganun talaga lagi, di ba? Tulad ng huling episode, no? Ang dami mo ng chika bago nag-intro. Parang miss na miss mo dito Medyo, na-miss ko yan. Kaya ako nag-scarf today. Alam mo, dapat talaga yung vlog tungkol sa ating dalawa lang. Tapos nag-guest na lang tayo. Pwede! Oo nga. May feeling ko mainstay, tapos merong guest. May guest mo kami ngayon. Pwede yun. So, titignan natin sa next episode, sino yung guest Sino talaga? Yes. Teka, balik Alamin. natin yung lifestyle inflation. So parang inflation na nangyayari pero sa lifestyle natin. sa lifestyle. Oo.
Siguro, una, i-define natin ano ba yung kino-cover ng lifestyle. Kasi iba yung, hindi iniisip ko kasi iba yung needs over sa lifestyle. Or Kasi, wants. halimbawa, kung single ka ngayon, tapos nagkaroon ka ng pamilya, nagkaroon ka ng anak, pag pinag-aaral mo yung mga anak mo, hindi siya lifestyle. Diba? Pwedeng part siya ng needs, no? ng pamilya. No? Kung kaya, lumalaki yung gastos mo. Kaya kailangan mong maghanap ng mas malaking sahod. Dahil dati yung 1,000 na budget nyo, hindi na kasya yun kung 4 na kayo o yun na kayo sa pamilya. So hindi siya, tingin ko hindi siya lifestyle. So ang tanong, ano ba yung kino-cover pagka lifestyle? Palagay ko, para sa akin, sabi natin lifestyle, covered niya yung need, pero pwedeng mag-deviate ka sa basics. Halimbawa, so basic na pag-aralin mo ang anak mo, pero anong lifestyle in terms of saan mo siya pag-aaralin, mamahaling school ba o mura? O kahit sa murang school, ano ang klase ng gusto mong gamit na meron siya? Yung mga ganong bagay. For me naman, ang lifestyle is how you maintain yourself. So, do you also provide time for leisure, for your spa, for other Spa. things na ginagawa mo, bukod pa dun sa trabaho that you do? So, how you also, let's say, divide yung different na time mo. So, to work, babalik na naman tayo sa balance ng work and life integration. I think that would also cover kung anong klaseng lifestyle meron ka. Ako naisip ko, kapag sinabing lifestyle, ito yung, sabi ni Isha, may needs. No? Pero naisip ko, dinidictate siya partly na kung ano nangyayari sa society. Kung ano yung partly trend, no? Ano yung influence no, ng environment na nasa kung saan ka. Yun yung nag-define partly ng lifestyle. So, halimbawa, may lifestyle na mas mataas or mas demanding kasi nasa isa kang environment na medyo high yung demand no, for that kind of lifestyle. Versus, halimbawa, kung ikaw ay nasa isang environment na medyo low-key lang. No? So, ibig sabihin, yung lifestyle mo, pwedeng sasabay doon. Yun. Palagay ko, pangalan pa lang, lifestyle, parang how you live your life or anong style ng buhay na mayroon ka. Regardless. So, yun nga lang, minsan nagpapapressure ka. O nadadala ka sa pressure nung nasaan ka. Meron namang iba na dahil sa kung anong mayroon sila, kahit gusto nilang makisabay, minsan hindi kaya. Although may mga times na kailangan mong sabayan, kaya yun nga siguro yung pag-racket-racket. Kasi kaakibat nung lifestyle ay yung cost nun. Oo, No? hindi man libre yun eh. Yes. Pupunta ka ng spa, magpapaspa mo ako. Libre. Or, di ba, pwede kasi pupunta ka sa spa, pero ayaw mo nung minimum. Ay, gusto mo yung yung premium. Plus. Oo, di ba? Gusto ko yung may sisindihan kayong lusis habang may Ay, nakasabi. grabe. Gusto mo yung pinag-perform ako? Di ba yung binubuhat mo? So yung gano'n, di ba? So, partly, kailangan mong financially, mag-respond doon sa need na gusto mo ay mas mataas yung Maybe kaya ka nagra-racket din additionally is to do that additional premium, may performers at the side, so baka yun yung mga reason. Parang naalala ko, Extra service. meron akong dati kasama sa trabaho. One of yung family, yung sila, yung husband and wife, no, ay financially, able, very able. Pero yung kotse nila, makikita mo parang dati hindi siya na nagpapalit ng kotse. Yung kotse niya ay binili pa niya ng second hand. Tapos parang running 8-10 years na sa kanya. Tapos people would always ask, bakit hindi ka magpalit ng kotse? Tapos lagi na sinasabi, maanda naman yung kotse ko eh. Bakit kailangan na i-upgrade yun. So, inisip ko, baka although mas marami sa atin siguro driven ng lifestyle inflation, meron din namang hindi. Pero yun nga, parang ang laki ng cost pagka nung pag gusto mong i-inflate yung At lifestyle. saka, ako iniisip ko,
nire-relate ko yung lifestyle inflation sa pag-angat din natin sa trabaho o sa buhay. Promotion. Kasi minsan, yung feeling ng ginhawa o na maalwan na yung ano mo, hindi mo talaga maramdaman masyado kapag tinignan mo yung naipon mong pera sa bangko o yung ina-expect mong dapat na mayroon ka. Kasi habang umaangat ka, umaangat din yung paggastos, tumataas din yung paggastos mo. So doon ko nakikita yung lifestyle inflation na, halimbawa, nung una kong sweldo, magkano lang? Parang pag iniisip ko ngayon, bukod sa syempre, mas mura naman yung bilihin noon. Pero noon, kaya nitong makaipon pa ako. Pero bakit ngayon parang, bakit ganun? So, di ba? Kasi siguro dahil mayroon na ako ngayong mga ginagawa na dating hindi ko ginagawa. May mga pagbili, may mga pag-enjoy na hindi mo dati ginagawa. So, palagi ko part yun ng lifestyle inflation. Hala. Reflection pala to, no? Naisip ko tuloy, yun yung, yung, parang, hindi ka naman minsan napapasaya ka ng ipon mo, na makikita mo sa account mo na malaki. Pero minsan isip mo, tapos iisip ka naman. Kunyari, isisave mo yung pera mo, bigyan ka bibili ng aircon. So may Actually, yung mga ganyang katwiran na i-enjoy mo, kaya ka nga napakahirap eh, Kaya di ba? naman. Oo. But yung mga pressure din outside, yun din yung possible reason ko bakit nahihirapan ka na, pero tinutuloy mo pa din na rumakit, tinutuloy mo pa din na magdagdag ng mga kung ano. Kasi you just mentioned that it's not for free eh. Pero ang kapalit nun yung oras that you have to devote para lang makamit mo yung certain lifestyle that you want yourself to have. So siguro ganun din yung mga reason. Yung mga pressures na ganun na possible. O kasi halimbawa doon sa kakilala nyo na hindi nagpapalit ng kotse, maaaring hindi yun, doon niya nilalaan yung pera niya. Baka sa ibang bagay. Baka kung mag-travel o mag-splurge sila sa ibang bagay. Hindi. Ay, hindi. Oo. Kaya actually, Kaya minsan for a while, parang for a while, parang na-inspire ako sa kanya. Kasi parang yung level of contentment niya ay gano'n, parang hindi rin siya makakabili sa gadget. Tapos ang kanyang gamit ay hindi rin naman mga signature. Maraming laman savings. sa bank. O baka may iba siyang tinutulungan sa pamilya. Ay, pwede yun. Wala, parang gano'n ba? Parang, although minsan mahirap i-resist kasi, diba, yung pag-angat ng lifestyle mo. Kasi, halimbawa, dati, nung dati, parang masaya ka na pag nakapag-jolly ka ng One Piece. Oo, actually. Kasi posibleng bago ka magkatrabaho, hindi ka talaga basta Ay, makapag-Jollibee. parang ganun na. So pag nakapagtrabaho ka, ay pag sweldo, pwede ako magkano. So imagine Parang na-realize ko nga din na habang tumataas yung sweldo ko, tumataas din yung number ng chicken. So ngayon, bakit na-order Bakit mo? na yung order ko? Diba? Hindi ko naman mo ubos. Hindi Pero naman gusto bak- ko. Okay, akala ko. Kasi parang hindi naman bakit yung kaya mong Sinishare. Oo. So, ibig sabihin, kahit na walang need to share, i-share Oo, mo. bibili ko sa mga marami. Kasi you think you can already afford it. So, bakit tumataas din yung number ng chicken? Gusto na ayaw ko order. Gusto tumataas din yung sweldo. Dati nga, yung burger lang in order mo, ay nakakapos sa sweldo. Pero maganda lang yun. Kasi parang nagiging generous ka din pala. At least doon sa Sa bucket. sa yung bucket. Parang gusto kong malaman kailan siya bibili ng Jollibee. Parang makaka-share ako. Di ba, meron din sabihin, kapag tumataas yung inflation, kapag nakakaroon ng lifestyle inflation, at least doon sa story, hindi siya selfish kasi may ganong element of sharing. Kasi mas mataas at mas madami ka na rin yung share ng inflation na yun. Ang nasweldo na yun. Yeah. That's on one hand. On the other hand, parang baka naging mayabang na rin. O kaya baka hindi naman nasasabi. Yung inisip Oo, is oo, really oo. too much o kaya Oo. nag-share ka masyado on social media that you're doing this and that. Pero utang lang pala yun. Bumili ako ng isang bucket to share with friends. Tapos friend mo pala yung gumastos doon yung ikaw. Mga ganun. Naisip ko, di ba, kung lifestyle inflation yan, tapos ganun yung ginagawa mo, ang karaniwan natin kasi sinasabi, deserve ko to. Di ba? Yes, May yes. time na karaniwan na yan ang sinasabi ng mga tao, deserve ko to, o kaya gusto mo niyan, bilhin mo na, deserve mo yun. Ayun nga, tapos may influensya ka nga ng ibang tao. Oo, Deserve mo yun. lahat na lang nag-serve mo. Oo. Kaya pag nag-buy ka na muna, deserve mo dito. Pag nag-buy ka ng buy, deserve mo dito. Deserve ko. Eh kasi naman nag-influence
influence ako dito kay ganito, kay ganyan. Actually, Kasusul ako. minsan iniisip ko, baka hindi ka naman talaga na-influensyahan. Oo. Talagang Gusto gusto mo mo. din. Pwede na pala Ito na po kapit-bahay, bumili sila ng iPhone. Gusto niya din naman talaga. Di ba? Oo. So, nasa isip, Bakit tayo? bakit na ganun? Ako po yun. Nakakainis ako. Bakit kayo? Hindi ba, minsan ano mo naman, nara-rationalize mo. Kasi kapit-bahay na ngayon, may balik ko lang. Tumigil na tayo Alam mo dyan. na yung cellphone niya. Tumigil na tayo dito. Pero pag balik natin sa topic, kayo naman eh. Nawawala tayo sa topic. Pero syempre, hindi lang doon sa iPhone sa pero para sa lahat ng may constant nag-upgrade ng gadget. Yes. Inflation siya, di ba? Inflation. Oo. Lifestyle inflation siya. Tapos, tuwing, di ba, tuwing may lalabas na bagong, hindi na gadget, sasakyan. Di ba? Grabe naman yung sasakyan. Ang yaman naman talaga nun. Kasi nga nag-lifestyle inflation ka, dati phone yung pinapalitan mo lagi, ngayon sasakyan na. Kasi dati isang bag lang ng pera, di ba? Uy, grabe naman. Alam mo, share din ako dapat. Hinigil ko din sa May isang maleta. Namimiss na natin. Hinigil ko na Ang kapitbahay natin si Tessa. Awol, Sabi na, tigilan na to. Kaya, awol, pigilan mo sila, awol. Hindi ko kaya. I-share mo sa amin yung maleta. pwede. Hindi ko pang-vlog. I-share ko. Pero susunod na lang. Hindi, so, Oo. balikan natin Oo. yung sir, di ba? Anong naiisip niyo tungkol dito? Sa Sa lifestyle inflation, bakit nagkakaroon ng inflation? Bukod dun sa nabanggit ko nga kanina na parang deserve ko to. So, walang delayed gratification. Gusto mo laging i-reward yung sarili mo, di ba? Sa pag-usap na to, nakuha ko is work. It could be because of the work. Kung saan environment ka nakabilang. So, nagpa-pressure ka because of yung, siguro colleagues mo, yung katrabaho mo, ganun yung nangyayari, or ganun yung environment that you have. Naisip ko din yung mga nagtatrabaho ng gabi, yung baliktad yung oras nila. So, they have to spend time with one another, I believe, sa morning, tapos may mga kailangan silang mga gawin or magkakasama sila sa work kapag gabi. So, yung baliktad na oras, minsan nagiging reason din kung bakit Bumaliktad yung pag-iisip niya. Kaya, lahat na binili. yung kanilang lifestyle. Kasi nung nasa airlines ako, for example, yung may kultura doon ng bar, may kultura doon ng hangout, ng morning. So sometimes para makasabay ka going back to belongingness na naman na issue. So yun din yung nagiging reason. Siguro isang reason din ay yung reward system believe natin. Kasi parang feeling natin ay we have been, dahil siyempre mahirap ang Pilipinas. So feeling natin kapag nagkaroon tayo ng opportunity para i-reward yung sarili natin. Deprive eh. Parang like kung lumali naman tayo sa hindi ganong well-off. Di ba? Sa dagat ng basura, halimbawa. Kailangan generation, di ba? Talaga tayo Oo. sa... Di ba kung doon ka sa ganun makinabang laging ulan. Pag nagkaroon na ng pagkakataon na magkaroon ng sahod regularly, at napapansin mo na after 1 year or 2 or 3 years, sabi yung sahod mo, parang gusto mo nang i-reward mo yung sarili mo. So, yan. And meron siyang disadvantage. For me, it is a disadvantage, pero baka i-warn nyo ko later. So, sasabihin ko. Pero, sometimes, pati I-warn na natin. Ayun ko nga. mga anak kasi nila sometimes, medyo nabibigyan na nila ng mga bagay na para sa akin hindi naman kailangan. Halimbawa yung mga gadgets. Tapos, minsan kapag nag-observe ako sa mga coffee shop, bakit nasa coffee shop ang mga bagets? Bakit nasa coffee shop ang mga bata? Bakit anong... Bakit hindi? Tapos, this oras nila ng gabi. Bakit ganon? Sila lang ba? Wala kasama magulang? Ibig ko sabihin, yung Oo, kasama nila yung what magulang you nila. mentioned kanina na feeling mo na deprive ka kasi hindi ganun yung kinalakihan mo. Pero Gusto kasama mo nga ng ngayon- magulang yung mga Kasama bata. naman yung mga magulang. Pero feeling mo gusto din at kailangan din maranasan yun ng mga bata. So, pero para sa akin naman, naisip ko, yung lifestyle that they have to maintain. Kasi yun na yung pinaranas nila dun sa mga bata. So, kailangan mo, halimbawa, yung gadget, kapag gusto mo ngayon disiplina, nahihirapan ka naman tuloy na yun. So, that is also because of the lifestyle na
pinakilala mo or inintroduce mo dun sa kanila. So you maybe want it for yourself, pero later, na-influensyahan mo na rin yung mga tao sa paligid mo. So it's an influence from work, influence from, let's say, people around you, pero later, you also influence other people because of the lifestyle. Pero kasi yung lifestyle ay hindi lang kasi siya material, pati experience. So halimbawa, yung pag kunyari lang magpunta sa travel, magpunta sa cafe, ganyan. Or even yung acquisition ng physical material. Hindi lang siya i-define ng lifestyle, pati yung actual experience mo. So pwedeng yung idea na napupunta sa cafe ay part nung binibigay mo experience doon sa halimbawa sa anak mo. For me kasi ang cafes, hindi siya pang maliit. Hindi siya pang preschool. Kasi hindi naman pang siya bata ang grade cafe. one. Exactly. So I'm thinking, why are they being put in that kind of place? Anong klaseng experience ang gusto mo ipagawa sa kanila? And that's the reason why as adults, adult na pa rin tayo, ganyan. Kasi maiinis ka sa ingay. You want to focus, you want to be with friends and talk about a lot of things. Pero dahil naging playground na siya, ang ingay-ingay na siya. And I think in other countries, nakaban yung mga kids from entering cafes. Kasi nga, because yung reason kung bakit merong cafe is actually for adults. Kaya mo siya coffee. Although, yung dahil part ng changing lifestyle din ay making all places accessible to everyone. Kasi kung kumari, parent ako, tapos hindi ko kaya bitbitin ako sa cafe, then I was less likely ako Yes, to go there. Oo. Including pag ibang niyan, hindi naman ang patentes eh. Yes, Pwede mong yes. bitbitin. Kasi siguro part ng commercialism, di ba, na kailangan na more na ginagawa ng mga stores ito na ito ay accessible sa lahat ng meron ka. The more na mas maraming tulad sa'yo. Kasi kung tinitingnan nga natin na yung cafe ay isang, kumbaga, status symbol yan eh. Hindi naman lahat kayang bumili ng kape na 190 pesos. Yes. So, part siya ng lifestyle mo. Part siya ng lifestyle inflation na kaya mong pumunta doon, kaya mong dalhin ang pamilya mo doon. Correct. So yun yung ibig sabihin na bakit nandun yung mga bata? Kasi lifestyle nga nila yun. Gusto yung ipakita at ipa-experience na ganito ang Yes, buhay but that is not natin. something na lifestyle noon. Yes. But it is something na nag-emerge ka itong panahon. Oo, kumbaga, dun sa magulang, hindi niya yung lifestyle. So may Yes. inflation sa kanya. Pero dun sa bata, part na yun ng buhay. Ayun lang yung point ko doon. So, Siguro you dahil- might be influenced before kasi gusto mo maparanas yun sa mga bata kasi hindi mo siya naparanas before. Ang point ko lang is, ngayon, dahil kaya mo na, ini-influensyahan mo din sila to do that. Dahil changing din ang culture of lifestyle. Changing, halimbawa yung cafe, wala naman yan. Di ba? So parang Or like, it's accessible lang for those na kaya. Hindi, wala Hindi, talaga sir, masyado dati. kami noon. Kasi atos na before. Pero kailan pa yun? Kailan lang yun? Ang ibig sabihin, before ay... No, yeah, may shuttles bus noon. Pero, parang like, yung pupunta ka doon kasi magkakapit ka talaga. Not because magtatrabaho ka doon. Kaya diba parang mga Hindi siya study area. Hindi siya study area, hindi siya work area, hindi siya hindi siya social venue. Iba yung gano'n. So, unlike ngayon kasi nag-evolve yung kultura ng cafe, nag-evolve yung kultura Ng online ng gadgets, ng work, ganyan. So, yun nga, parang kailangan mag-evolve din yung way na pag-address ng mga businesses. So, parang kung maka-work from home ka, the opportunity yun to be with your family. Tapos, punta ka sa cafe, iwan mo yung anak mo. Hindi, mas parang like, sama yun, might as well sama mo na. So, yung changing culture din, kaya kanina yung sinasabi ko yung parang like, ano ba yung social atmosphere at a particular time? Yeah. So, implicitly or indirectly, pinupush niya yung pag-angat ng lifestyle. So, paglabas ng no year, almost yearly, naglalabas ang Apple ng bagong cellphone. So nagkakaroon ng parang indirect pressure for some people who are, especially yung mga Correct. vulnerable. Lalo na yung mga nakapila on that day na
gustong-gusto nila makuha. Diba? Yung mga napakagaling sa marketing. Yeah. Yung gano'n. So, Nalilagyan ka namin ng isang camera. oo, di ba? So, tsaka yung mga may mga libreng ganito, libreng ganyan. Yung first 100. Yeah. Tapos yung may pangalan na malalagay. Oo. So yung mga gano'n ay nakakadagdag pressure. Parang feeling mo ay dapat magkaroon ka nun. Yun nga lang, dito nagiging mahirap kung yung resources mo ay hindi Hindi Tutugma. sumasama. Correct. Naisip ko din tuloy, no, na sa isang magulang, kasi ang lifestyle nga hindi naman siya material lang, kasamang experience. So, yung pressure to provide sa pamilya, particularly sa mga anak, no. Halimbawa, nakikita niya na dinadala sa mga ganitong lugar, binibili ng ganitong gamit, no? Siguro yun din, yung pinapa-experience pagpunta sa cafe, kasi siguro nakikita niya sa iba na ginagawa yun. So influence ng other. Oo, so yung pressure na kailangan maiparanas ko din to sa anak ko, kasi yung mga kasamahan niya o kaidaran niya, nararanasan din ito. And So, baka additionally, nakaka- naisip ko din na influence would also be social media. Ay, Diba, oo. gusto mo mag-post ng ganitong my day mo, or this is what you do, so it also brings additional pressure, kaya gusto mo ng ganong klase ng lifestyle. Mag-travel sa ganito, using hashtags of different ng mga long na phrases. Ako hindi lang social media, it's all lahat ng forms of communication. Pati billboard. Kasi kahit nasa gym ka lang, punti mo nga diba sa LRT. Diba? Yung isang buong pader ng train. Diba co-coveran yan? Yes, ang iba Ng pang whatever. event. Wait, naalala ko, di ba, parang one time na ikwento ko sa inyo, buti na lang nung bata ako, wala akong pera. Kasi kung hindi na-hoard ko lahat ng binibenta sa home TV shopping. Kakanood ko ng TV, yung order today. May phone kami, pero wala akong pambayad. Ako, papatay na ko ng nanay ko kung in-order ko. Hindi ko pang gamit talaga yun. Eh, pero na-influensyan ako lahat ng pwedeng i-ano doon, yung slicer, meron pang ganon. pampa-abs, meron pang workout, at kung ano-ano. Okay. Parang ang galing-galing nila mag-market na pag nanonood ka may naisip mo, oo nga no, parang gusto kong bumili noon. Mabilis ka ma-influence. Huwag kang ganyan! I-edit out mo yun! Or dahil ng mga ina-offer ng mga yan. Tingin ko ng mga Nagaan sa interest ko kasi. or convenience. Kasi yan, di ba? Bagay. Yung meron. O yung mga slicer. Yes, pwede ko. Pwede mo naman ganun din. Pero hindi, ang slicer ay lalabas ng slant. Yes! Yun nga. Oo, yun. Yung naka-curly. Naka-curly. Ano po ay? Design Ang ganda na. siguro pag yung Oo. patatas naka-curl siya. Hindi lang siya yung ano. Kasi kaya mo naman siyang hiwain. Pwede mo naman balatan ng patatas. Oo. Pero kailangan, no? O kaya ang sibuyas, pwede mo naman siyang hiwain, chop-chopin, ganyan. Pero gusto mo Pero pag kailangan bilog. meron kang Yung May shape. Pero yung mga ordinary slicer, hindi. Yung talagang pampaarte. Yung nagiging bulaklak, o yung umiikot-ikot na pipino, o ano. So, yun. nagsispend ka ng hours watching the home TV? Hindi, kasi commercial siya sa TV. Kuya ko din dati talaga. Di ba commercial siya sa TV? Hindi, palabas siya. Palabas ba siya? Yes, May pala pa channel siya. yan. Kaya sabi ko sa'yo, nag-spend ka ng hours. Kasi after... Hindi, dati mo namin, Kaya mo na edad. mga foreigner, tapos nagkaroon ng isang subsidiary ang isang channel. Meron sila sarili. Kasi may cable ka ng bata pa. Kaya Wala. ang commercial. Oo. Kami yun kasi manonood ka ng cartoon o kung ano man, maya-maya, magpa-play na yun. O, tapos Oo. after na isa ulit pala. Kung ganun. So inisip ko yung mga gano'n, at bakit umangan yung lifestyle din natin. So isang part ng convenience. Kung Yeah, oo naman. Oo. Kasi siyempre, imbis na magpapaypay ka, magdali ka ng aircon, hindi ka na magpapaypay. Bago mag-aircon, electric fan mo na. Tapos may aircon ka Diba? na. Pagtaas ng lifestyle, dati nakahiga ka lang sa labag. Tingnan ka na ng foam. Tapos, Ayaw mo nang basta foam lang. Tapos makahiga ka sa labag. Hindi ka ng bed frame. Yes. Diba? So yung convenience, At saka yung foam mo, ito pa isang lifestyle inflation. Dati foam okay na yung ano, kahit yung anong foam, type A ba yun? Yung maganda. Oo. Ngayon gusto mo orthocare ka pa. may memory foam pa. Oh, gusto mo memory Kasi foam may ka pa. foam, may memory, di ba? Oo nga. Hindi ng cellphone. Hindi lang tao, di ba? Yung Google Tao. Drive mo nga, wala ng memory. yung
Baka naman. Di ba totoo, di ba? Parang Oo. ganun, convenient. So, like, imbis na ikaw ang ano tawag dito, mag-prepare ng coffee mo. So, Bibigyan na lang. babalik nga siya dun sa reward na deserve ko kasi to eh. Oo. Kasi there's something better than what I experience now. So might as well avail that kasi kaya ko naman. So it's Diba? also identity attached to self-worth. Kasi feeling mo kaya mo to, feeling mo deserve mo to. Dahil naghirap ka, yun yung worth, no? Nag-racket ako eh. So, Oo. mag-stay ako dito sa ganitong lugar kasi Pinaghirapan pinaghirapan ko siya. Naalala ko, meron ako isang beses na racket na parang 2 araw na magkasunod. So yung buong katawan ko parang hindi ko parang So, yung mga araw nyo, parang naghahanap ako ng literal, parang naghahanap ng way. Parang gastos ko. nandiyan din nangyayari sa akin. Yes? Ako natatandaan ko nung bata-bata ako. Sa mga matatanda na mga kasamahan ko, sinasabi nila, mamimili ka din. Kasi baka naman, yung, kahit sa nanay ko naririnig ko, baka naman yung pinantrabaho mo, gamitin mo lang pang pa-hospital mo. Kasi nagkasakit ka na. Parang So, ganon. daming trabaho. Kaya, Okay. parang Totoo mamili naman. ka din at huwag naman yung, tuloy-tuloy lang. Yes. Oo. Hindi may balance, but there's an integration of work and life. Tsaka yung alam mo kaya mo, hindi yung tinanggap mo na lahat. Kasi okay. naisip mo lang pera, hindi mo naisip yung pagod. Oh, Dalawang yes. P kasi yun, pera at pagod. Hindi pera o pagod lang. Pili ko ng mga bata-bata tayo. Parang nagiging Kaya pa hindi eh. namimili. Oo, kasi yung pagod kayang mawala agad. Yan, Parang nabibigyan hindi mo na isang talaga. isang dulugan lang yan. At saka yun nga yung kunyari, 1/4 ng kinita mo, ginastos mo at wala nang pagod. Doon ako nasabihan na parang kung maraming anak kung kumayod. Before yung 20s ako, kasi makikita ko sa north ng Pilipinas, later nandun ako sa Batangas. Ano ba daw talaga yung mga iniipon ko para daw basaan. Pero hindi na kaya yun ngayon. Hindi kasi ako Hindi na nagpapakita talaga. kaya hindi ko niya sasabihan. Walang ebidensya. Tapos ano ko sa isang company eh. So alam na nawawala ka eh. So yun yung mga nagko-comment sa akin na, saan ka na naman nagpunta, ganyan. Pero totoo kasi may mga season kasi na di ba? Racket season. May ganun. May mga racket season. So may mga ganyan din. At saka mahalaga na ipagpaalam naman natin ito at pinayagan tayo. Hindi naman for yung sure. bigla na lang tayo. Di Nawala. ba, di ba Awol? Alam ni Awol. Kahit nagpaalam naman siya. Oo. So pero yun, tapos tingin ko isa ding part ng lifestyle innovation ay, di ba yung kanina yung reward, no? Pero inisip ko din yung natin, evolving perception sa materialism. Na parang lahat ng bagay, lahat ng experience, eventually may equivalent na papalit na most especially physical or consumables. Paano yun? Kasi kunyari, iba kunyari ko, kapag lumakit ka, kailangan may paggastosan ka. Ay, oo. Di ba, bibili ka na. May nariringgan ako niyan. Hindi ko maalala kung sinong kapitbahay yon na ito, galing to sa ganito, ito galing sa ganyan. Ay, sa jeep, nakikita ko yan. Kakas ng ganyan. Oo, yung mga ganyan. Yung sinasabi nila na, at least nakikita kong pinaghirapan. Yes. So nagkakaroon, iniisip ko din, nagkakaroon ng Pride. baka, iniisip ko baka yung sense of materialism. Na imbis na halimbawa ilagay ko sa savings ko kasi hinihinginan ko yung future ko, hindi, kailangan mag-translate yung pera na to to something that is That I more, can see. that I can see, that I can buy, not that I purchase. So siya yung mga ganon. So iniisip ko, kaakibat nung lifestyle innovation ay baka yung pagtaas din yung consume, yung mga bagay-bagay, or bumili ng mga bagay-bagay. Siyempre, yung mga bebenta, tutuan na doon. Diba? Siguro karugtong nito yung dahil tumaas yung kinikita mo, iniisip mo, kaya mo na din itaas yung estado mo, kaya yung lifestyle mo ay nag-upgrade, napopromote ka. I Diba? think yung Oo. quality of material items that you purchase na tumataas din. Yung food na kinokonsume mo, hindi masyado dumadami, pero at least tumataas din yung Nagmamahal. quality. You know? Kahit, well, sa akin, pwede mang hindi quality, pero yung presyo, diba? Halimbawa,
Dati kumakain ka ng spaghetti sa fast food. Ngayon gusto mo sa high-end, sa ano ka na. Sa gourmet. Oo, Wow. gusto mo Sa yung gourmet. tatlong strand lang spaghetti lang, tapos may patak lang ng sauce, pero Yun na. 1,000 na yun. Grabe naman. Pero kasi yun ay ginawa ni ganitong chef. Kaya ano, Mm. so gano'n na lifestyle mo na yun. Na, ay, nag-cafe hopping kami yun. Lifestyle mo yun. Gano'n. Yun nga lang, yung lifestyle inflation, meron siyang mismo societal separation din. Kasi pwede ka mag-inflate kapag ikaw ay meron kang opportunity to do so. Affordances. Yeah. Kasi halimbawa, kung may trabaho ka, oo, Yeah. pwede. Mm. Di ba? Pero, inis ko, paano yung mga members ng society na wala namang trabaho or may trabaho man ay hindi talaga sapat? I think doon nagkakaroon ng problema. Na minsan, nagkakaroon ka ng perceived na dapat umaangat na, no? So, kumbaga ikaw, kumbaga forcible or mismong, ano mo yun, ginusto mong i-elevate ang lifestyle mo, pero alam mong hindi kaya. Sumutang ka lang. Yes, you find ways to do that. Kung may credit card ka o kung may mauutangan ka. Para lang makaangat ka at makasunod ka. So you can keep up. Oo. Especially friends na siguro mas magastos compared sa'yo. Gusto mo makasabay. Baka ganun. Dapat yung mga friends na hindi sinasama. Yung friends na yung problema, no? Influence that. If you need that. Madaling sabihin yan sa alcohol. Pag hindi ka Naman kaya mong mamili ng friends. Pero kapag ka mga adolescents, syempre nagbibuild. Akala ko sa kinder, inisip mo, ano ba lifestyle ng kinder? Kasi nagkakape ng friends. Oo. Playground ng halika. playground na rin. No? Pero yung mga mas bata, na ang, dahil nga yung sinasabi niyo siya kanina, yung lifestyle ay ini-inculcate ng parents sa kanila. Paano kapag ka nag-interact sila with other kids? Yeah. Diba? Na walang pambili Na hindi ganun ang lifestyle. Ito Or- yung common kong baon. Pwedeng hindi kasi parent yung nag-inculcate. Kasi may kapitbahay akong kilalang ganyan. Kundi na-expose kasi siya. Well, social media influence yan. Nakikita niya na ganito yung ginagawa ng mga tao. So, naisip niya or inakala niya, bata pa na ito yung norm. Common yun. Kaya, ganito siya kalakas gumastos. Nanilibre siya ng kaibigan. Ganito siya kalakas bumili ng kung ano-ano. As if may pera siya. Yes. Eh, Kasi Di pa nga everybody does nakakatapos that. ng high school? Nalilibre na. Nilibre. Wala pong work. Wala pang wala. Di ba? So, ang hirap nun sa part ng parents. Kasi sila yung well, sila naman din syempre, to begin with, no, to be responsible towards ano. Kasi paano nakarating doon eh? Oo, yung way of thinking, social perception ng bata ay dahil din naman doon sa paano pinupopar ng parents. Pero, you could just imagine how difficult din yun. Sa parents, no, kapag ano niya, hindi na niya eventually afford. So, paano mo sustain yung ganung lifestyle? Yeah, kaya ngayon parang kung going back, yung sweldo, yung baon ko, parang natutuwa ako na sapat lang siya at hindi siya too much para mag-splurge ako. So parang natuto na mag-discipline ng sarili at saka mag-manage ng funds well. Sana ganun din yung mga bagets na yan, I don't know. I think may mga parents na gano'n. I think may mga parents na intentional yung yung parenting na talagang tinuturuan. Financial literacy sa bahay. Oo, parang naging sa bata. Start them young. Pero meron din naman siguro I think parents na kasi may babalik tayo sa idea na na-deprive sila. Kaya ibibigay mo lahat eh. At ayaw na Ayun. nila siguro ipa-experience sa anak nila Yung experience yung nila, na-experience depravity. nila. Correct. Or maaaring ng business din ng deprivation. At hindi man sila yung naka-experience, hindi sila yung naka-experience. Pero alam nila yung nakita nila siguro of their same age, ganyan, na yung classmate ko ng bata ako, ganito yung ano. So ayaw kong ma-experience yun nung anak ko. Pero sana habang pina-experience niya yun sa bata, sana meron din siyang skills na na-develop para later maging developed yung independence niya. So, halimbawa, hindi ka laging meron. Dumating sa time na adult ka, 20s ka, ako nag-start ako na yung may maliit lang ako na space na nirerentahan, pero hindi ko yun iniiyakan. I know that I have to go through that kind of life. Very strong. Oo, may mga ganun ako. So, sana habang siguro we are giving them experiences, we also give them yung proper tools para later kapag sila na lang kaya nila mag-isa.
Baka gusto nila mag-enroll sa parenting workshop. Joke lang po yun. Hindi po yung kasali. Naalala ko nung bata kami, parang for a while, parang feeling ko meron kami gano'n. Hindi kami well off, pero feeling ko meron kami. May portion ng buhay namin na may maalwang. Yung buhay. Ganun. Kaso, yung ate ko, Sagala. Sige, Si Sagala. ate ba may beeper yan? Oo, siya yung may Ay! Tsaka yung talagang, natutugunan yung needs. No? And sometimes, Sa wants. Oo, wants. Hindi lang Oo, needs. yan. Oo. Tapos dumating yung time na parang naging financially challenged. At yun yung time na parang turn ko na ako yung... Di ba? Parang gano'n. Parang like, mag-JS prom kami. Ano Parang ba yan? like, hindi ako makabili ng ano ko, ng Pang-outfit. pang-outfit, Yes. yung gano'n. No? Samantalang parang 2 years ako yung mga ate ko. Oo, Parang, excited ka pa naman for your yung turn. parang gano'n. No? Parang inisip ko, parang siyempre, looking back, nung time na yon, nainis ko, sinisisi ko yung siguro hindi nanay ko, pero yung circumstances. Parang, bakit ako, ba't nagkataon ng turn ko hindi? Bakit ito? Ang unfair. Parang feeling ko Yeah. unfair. Nung circumstance, di ba? Yung But how did you process it? wala. Parang, kasi parang, Ginagawa mo na lang, Oo, wala. oo. You gagawa. understood kung bakit kayo When back then, hindi. Parang, pero, nakatin pa rin naman ako ng JS Ayun Pro. naman pala eh. Parang gano'n. Tapos, umuwi pa rin naman ako. Masaya pa din naman. Oo. Kaya siguro, Tapos, nagkaroon kayo ng sariling JS dun sa community. At naningin siya Payback time. Ako ang gagawa ng sariling party at home. Kaya siguro, nabuo yung thinking ko na minsan, pag isang beses mo na siya gagamitin, or hindi ako bibili ng isang gamit na for a single purpose. O di ba? I-teach us Hindi sa siya po. Sa akin parang like, kunyari, bibili ako para lang dito sa particular part. Ay, hindi pwede. Kasi sayang. Pero pag gusto mo, makakahanap pa ng justification. Pero kami, syempre, mga 4 na reasons. Naalala ko. Ito kailan lang. Masyado magaling eh. Hindi, nagbibiroan lang kami ng nanay ko nung nakaraan. Kasi bibili siya ng damit, nagagamitin niya. Sabi niya, one time ko lang naman gagamitin. Parang nanghihinayang siya. Sabi ko, okay na yan. Ganyan na talaga. Oo, may event. Ganyan talaga ang presyuhan ng mga damit ngayon. Ganyan. Isang beses ko lang suotin. Sabi ko, bakit? Sino ba nagsabing isang beses lang? Di ba nag-grocery ka, suotin mo yan. Kapag naglaba ka, suotin mo yan. Di ba? Bakit ba? Bakit suot mo? Kailan ba nila? I can imagine kung down yan. Gown siya actually. Pero sa ang point is, no one's stopping you from wearing it more than once. Okay. You find a way to wear it, di ba? O sa bahay, pag nagluluto ka, suotin mo yan. Nakagawa na ba, nagpiprito ka ng daing. Bakit lang ako makeup ka? Live ka. Social media. Hindi, pero yung wala yung gano'n kasi sa akin naging, parang even until today, parang kailangan multi-purpose or maraming reasons para bilhin ko ang isang bagay. I think maraming ganyan. Kaya nakaisip din yung mga kumpanya na gawin nila multi-purpose ang mga bagay. Hindi seryoso mga bagay-bagay. Totoo. Halimbawa, dati, ang telepono, just for calls. Yeah. Pero ngayon, di ba, ano ang Camera. una sa ating pang-come on ng mga gumawa ng unang phone? iPod? May camera yan. May Sounds- calculator yan. Tapos, bukod Music. sa call, meron pang text. Yun yung mga una yung Video. una. Tapos, nagkaroon na ng touchscreen at kung ano-ano pa. Right. So, ang dami nilang ini-integrate into one gadget para sabihin sa'yo, sulit naman to kahit ganito yung presyo. Kasi pang online class na rin siya. Wait, dati naalala ko nung first time ako nagkaroon ng isang phone na may pang video call. Pili ko ang yabang-yabang ko. Angat-angat ka, di ba? Parang feeling ko 2 steps higher. Angat-angat. Although hindi naman ako lagi tumatawag kasi mahal pa ang tawag ko. Oo. Eh. Pero pagka tumawag, kailangan naka-video call. Yes. Or yun nga Parang lang. alam nila, may pang video call. Akala mo may work na eh. Hindi, kailangan talaga ng video. Hindi, pero mga ganon. So, yung siguro yung sinasabi kanina ni Shai na yung feeling mong self-worth, Yeah. yung... Deserve ko to. Oo. Nagkakaroon ng ganong yabang moment sa ano mo. At nabuboost yung feelings mo. Identity. On one hand, at least, di ba, naging motivation siya to be better tomorrow. Di ba? Kasi parang like, I need to work harder. Kasi I need to maintain this lifestyle. Ano sabi ko, yung definition ko talaga next time, how you maintain mo talaga your Oo. self-worth. Or, I mean,
buti nga kung maintain mo lang eh. Paano kung sabi mo, kailangan mo kasi mas mataas na dito. Di ba? Di ba kasi nga iPhone talaga. iPhone. Naka-iPhone 7. Ano yung fake yan? Hindi yan ano. Hindi yung kasi gusto lang nanay ko mag-iPhone ako para may pera ako. Tipon pala. Hindi. Naka-iPhone 17 ka. Tapos may lalabas na bago, di ba? Kailangan mo ba talaga yun? Yeah. Baka pag sinasabi sa'yo ng ano mo na, kailangan mo yun kasi ganito. Kaya binili mo naman. Hindi nga. Nakakayos ko yun. Huwag mo picture sa akin yung nalalait ng ilan mo. Huwag mong iiram ng cellphone. Hindi, so yun nga. I think okay lang siya. Especially if talagang pinaghirapan mo at gusto mo lang, yun nga, from the point na kasi naghirap ka, i-reward mo yung sarili mo, I think okay lang yun. Pero not to the point na pahihirapan mo rin yung sarili mo just to maintain that lifestyle. Yeah. Correct. Kasi eventually, because of that inflation, baka magkaroon ka ng forced deflation. Diba? Pero Pero you're also influencing other people. Tapos hindi mo na ma-maintain din yung other people because... Iba kasi naman yung nire-reward mo lang yung sarili mo compared doon sa ginagawa mong lifestyle yung reward. Yes. Ang hirap naman, no? Di ba kasi kunyari, once a month, kakain ka sa, titreat mo yung sarili mo, okay lang naman lang yun, di ba? Pero kung everyday, tinitreat mo yung sarili mo, di ba? Kasi stressed ako eh. Di ba? Everyday yung stress mo. Ay, ito na namin ang trabaho ngayon. At lifestyle mo, at yun ay hindi na reward system yun. Correct. No? Lifestyle na yun. Na, yun nga, ang tanong, kaya mo bang i-sustain? Di ba? At with many uncertainties, parang kaya mo bang mag-respond doon sa uncertainties na yun? Yes. Pag ganun na, di ba yung pandemic, yun yung naging challenge eh. Kasi parang talagang hinamon niya yung bank account ng marami eh. Hindi lang yung yung mental health, pero yung bank account talagang challenge na kung hanggang saan tatakbo eh. Nung pandemic, palagay ko, ang naging, ang maraming naging aral, o ang aral sa marami pala, no, ay hindi mo madadala yung pera mo sa hukay. Hindi, yun ang naiisip ko. Kaya gastusin na. Kaya din naisip ko na sabihin susunod Oo. Kaya ubusin na yan. Hindi. Kaya, di ba, anong nangyari after pandemic? Revenge travel. At kung ano-anong mga revenge, para bang ginawa sila ng masama ng pagtatravel. Ang mundo. Hindi, I mean, totoo yun, Yeah. di ba? Kasi ang inaano nila is, oo nga nun, na ano ka na, sa isang pitik, pwedeng magkasakit ka, tapos mawala ka. Lahat ng mga inipon mo at sinabi mong gagawin mo sa susunod, baka hindi mo na magawa. Kaya gawin mo na ngayon. Di ba? Mismo naman, kung paano naubos mo yung pera mo ngayon, ano? Yun nga lang, hindi ka naman namatay ng pandemic. Nag-survive ka pero Naubos mo yung pera. pera mo. Yun nga yung challenge mo. Oo. Pero maraming ganun. Oo. Nagkaroon ng lifestyle change. Yes. They made their, parang, baka yun yung opposite ng yung deflation naman. No? Nagkaroon ng simpler life, mas, basically simpler yung... Kasi sa deflation, pwedeng, pwedeng ginusto mo, di ba? Or pwede rin, wala kang choice eh. Kasi talagang sinisingil ka ng mga pinagkautaman mo. Yung iba, they made it, a choice. Oo, meron ganon. Nagbenta sila ng mga kanilang branded na gamit, na bags. Inarek nila before. Na kinolect nila before. At wala, parang Minimalist na ako nila. Minimalist na lang. Kaya yun yung, inis ko, baka papunta doon yung inflation, papunta doon nga sa consumerism, materialism eh. Kasi part of it, no? Pero kasi although may experience component ang inflation, pero I think malaking portion nun ay yung material, yung acquisition ng material eh. Di ba? Yung hindi lang isang phone mo, dalawa, di ba? Or hindi lang isa ang kotse mo, tatlo, di ba? Hindi mo pa nadidispose yung isa, bibili ka na naman. Alam mo, simpleng lang yung sapatos eh. Oo. Di ba sasabihin sa'yo ng nanay mo, sapatos na naman, ilan ba ang paa mo? Di ba? Hindi mo sapatos. Alam mo yung sa beses sasabihin ako ganyan. Mukhang guilty. Tumitingin ako ng bebo. Ang tanong mo sa akin, Yan ilan ang ba ang kamay mo? Hindi ko makakagsalita. Pero sa isip ko, madami niya binili damit. Ilan ba ang kamay mo?
may comeback ako sa'yo, kaya wag parang gano'n, di ba? Huwag mo kung ano eh. Medyo Sunod na episode ito. natawa na lang ako sa sarili ko din. Na, immediately yun yung naisip ko. Isa na naman ang braso. Hindi pa katawan mo. Akin nga, dalawa pa yung braso ko, yung katawan isa Isa lang. Iniisip ko that time, nakakatawa siya kayo. Parang nakakatawa, nakakainis. Kaya dito na sinabi. So, hindi niyo binili o binili niyo pa? Hindi. Akala ko, syempre, binili ko pa rin. Pero hindi kasi hindi naman ako, feeling ko hindi naman ako impulsive. So talagang parang like, ganda-ganda ako sa kanya. Pero dahil hindi siya part ng itinerary ko, parang like, hayaan ko na lang na magsisi akong hindi ko siya binili. Kaya binili ko siya at nagsisisi akong hawak ko siya. Totoo naman din. Parang gano'n. And parang, Nabuhay ka naman nang wala siya. nabuhay ako nang wala siya. So okay na ako, parang siguro a few months, weeks. Siguro sana makakalimutan ko dito. So yun, di ba? Wala, magandang pag-usapan yung inflation at lifestyle kasi I think many are in this stage na kung saan mayroong desire na paakyatin yung kanilang estado ng buhay. Yung estado ng buhay. No? At yung reason kung bakit marami ang nagtatrabaho at rumaraket. No? And sometimes it's not only for yourself, but it's also for your family. Oo. Actually, yan karaniwan kong nababanggit sa mga kilala kong bagong graduate. Tapos, payat, sabi ko, bilang lang kayo, mga 5 buwan, 1 taon, 2 taon, lalaki na din po. Hindi kasi parang, di ba? Kasi na-deprive tayo. Kasi sabi ko, pinagdaanan ko din yan. Na-deprive ka noon, nung estudyante ka, nung bata-bata ka. Pero pag ikaw na yung kumikita, i-reward mo yung sarili mo sa kahit na maliit na bagay o murang bagay. Yeah. Naisip ko tuloy mga lifestyle diseases. Totoo yan. Ay, oo. Diba? Kasi Kaya mataas din ang incidence ng mga ganyan. mga lifestyle diseases, no? Kasi kasi even yung pagkain na yun ay lifestyle. Yes. Ay, oo. Part siya. Ano yung Lagi iniinom na nasa mo? buffet eh. Oo. Hindi, tsaka even the kind of food that you eat, Yes. what you Colored drink. drinks. Oo. Yes. Dati okay ka na sa halo-halo sa Tabi. kanto, di ba? Or turon sa kanto. Uy, Oo. enjoy natin yan sa Diba? araw. Ngayon kailangan pupunta ka pa sa isang restaurant. Deconstructed to raw. Yeah. Oo. With gold, film. Gold field, correct. So, ano ba yung turo na may ginto? Oo. Lagi kinisip, ano ba kinakain to? Hindi, pero di ba, yung gano'n na ano siya, nagkakaroon ng gano'ng parang pag-shift doon sa pagdating ng mga experiences. Correct. Di ba? At, siguro parang at the end, yung lifestyle is always being challenged by the sense of contentment at saka by the sense of happiness. And affordances na meron ka. Minsan gusto mong umarte, pero hindi naman kaya umarte. So, kalma lang, di ba? So parang gusto nating sabihin dito, hindi naman bawal. Hindi naman bawal. sinasabing huwag niyong gawin. Oo. Pero be mindful of what you can afford. Yes. At siguro, pwede naman magkaroon ng pag-angat ng buhay, pwede rin naman dahan-dahan. Dahan-dahan. Oo. So, hindi pwede, hindi naman kailangan bigla ng pagtaas. No? At sa akin, ultimately, kung gusto mong paangatin yung buhay mo, whether pabigla, or dahan-dahan, yung sense of happiness mo, and nagiging at the forefront, or rather than, kasi nape-pressure ka doon sa kung ano ang sinasabi ng society. Kapag yun ang happiness mo. Ang gulo, no? Pero totoo, di ba? Oo, diba? Oo. Happy ka kapag sinasabi ng society na, ay, nakakasunod ka. Yun yung mas mahirap i-manage. It's Kasi, difficult kung may lagi kang issue sa belongingness, sa issue ng identity. Kaya gusto mo lang sumunod na sumunod. Kailangan nating makausap si Maslow. Si Maslow. Igalawang baso. well, baka mas mahabang usapin yung identity at saka yung belonging. Inis ko minsan kasi parang, inis ko, wala, just to challenge, inis ko minsan baka hindi siya belonging. Just an idea of Ginagamit na lang yun. Ako minsan, di ba, with passive-aggressive response to society. Di ba, minsan nagko-comply ka kasi yun ay passive aggression mo. Di ba? Anyway. So yun, For inis ko, another topic. baka hindi lang din dahil laging belonging ang pangangailangan ka
kaya kailangan kang sumunod. Minsan, kaya ka sumusunod ay for some other reason. Kung nakikiuso ka kasi, probably it could be belonging, but hindi mo naman pala kaya, ganyan. So, You want to portray that you can, even if possibly. Ang dami namang ang daming sinasabi. Hindi, ang daming nating issue sa identity, sa self-worth. Oo, parang tuhog na tuhog yung mga yan sa Coming from social status topic kasi. Oo, kasi partly yung pag-angat nung lifestyle mo ay nakaangkla siya doon sa social status. Di ba? Dahil baka ito ay indication na nagkakaroon ka ng social mobility. Right. Kapag na-afford mo na yung mga lifestyle na ganito. At saka yung term nga natin, pag-angat. Parang somehow, pag yung iba hindi nga nila gusto yung ganong term kasi ibig sabihin may mas mababa sa'yo. So, ibig sabihin meron ka tinitingnan mas mababa. Ganyan. So, ayun lang. Nakakita ako bigla. Bigla lang ako nagpakatino at naisip ko, oo nga, no? Ang ano nga nito, no? Ang lalim nito at masalimuot. Kasi it always shows yung levels, strata. Ako talaga, iniisip ko nung pinag-usapan ng topic ay yung hindi nabibigyan ng privilege para iangat yung buhay nila. Kasi at least tayo kahit paano, parang looking forward ka to your promotion. And partly, kapag na-promote ka, medyo nagkakaroon ng space yung financial capability. Nagkakaroon ka na ng room, diba? For more savings sana. Makakagalaw na yung mababawasan yung utang mo. Ako naman, I believe na we always find ways to believe or to make ourselves feel na kahit papaano ay nakaangat tayo ng konti, kahit nasa araw lang na to, o i-reward natin yung sarili natin. Yun nga lang, pwedeng bumalik ka pa dun sa dating na experience mo. Halimbawa, wala kang means kasi wala kang regular na trabaho, pero baka sa pagkakataon na to, nagkaroon ka ng opportunity na magkaroon ng decent meal na dati hindi mo kinakain. Right. So may mga ganon na feeling mo ngayon. Diyan ako nanggagaling. Kaya nung nakikinig ako sa inyong dalawa, and you talk about influences, ganyan, parang naisip ko, di ako mabilis ma-influensyahan. Kasi naranasan ko yung wala talaga. So, tas wala akong plan B. Parang kanina nga gusto ko itanong kasi humahaba na yung discussion. Meron ba kayong plan B kaya you can afford na halimbawa bumili ng ganitong klase ng item? Kasi for a time na nawalan ako ng plan B, isip ko, hindi ko ako pwedeng umarte ng ganito. Dapat sapat lang talaga. Dapat ito lang ang kukuhanin ko. Dapat masanay ako sa ganito. And I also challenge myself na mag-commute. Itong ginagawa ko, ganyan. So naisip ko, siguro kasi yung danas ko also helped me to change a lot of perspectives na mas nagiging kampante ako. Yung contentment that you're saying kanina is when I see money sa loob ng bank account ko. Nandun yung contentment ko. So, nagkakaroon ako ng peace, nagkakaroon ako ng creativity kapag alam ko meron siyang nandiyan. So, hindi kasi ako makakahugas. Kasi emergency fund yun eh. Yes, and wala akong emergency person. Wala akong plan B. So, I have to be that person for myself. Going back doon sa yung babalikan mo, di ba, yung babalikan mo kung ano yung time na wala ka. Mismo, yung gratitude, partly, when challenge ng lifestyle inflation. Kasi kapag continuous yung pagbulusok ng lifestyle inflation mo, hindi ka mabilis makapag-appreciate. Ay, oo, simple things. Tsaka parang hindi ka nagpapasalamat sa kanong tinatamasa mo ngayon. Gusto mo pang more. Gusto nga madali ka na. And you just simply forget kung ano yung wala ka noon. Correct. Kasi parang ang baseline mo na ay kung ano yung kahapon. Diba? Tapos gusto mo mas mataas dun sa kahapon. So hindi nakakalimutan mo na gano'ng kawalan, gano'n yung ano yung meron ka lang, no? Few years back. Yes. Yung inisip ko ngayon, alam yung yung sense of gratitude, yung appreciation to simple things. Ang maaaring na-challenge kapag masyado nating ini-embrace. At saka hindi ka lagi nasa taas, ha? So you have to also be reminded na dapat kayanin mo din. Parang sinabihan niya tayo, hindi ka lagi nasa taas. Parang tayo sinabi ko Ay, lang nasa taas.
Feeling ko remind. Paki-edit niya po. At may magsasabon na tayo sa dito mamaya. Parang feeling ko ano yun. Pre, Kaya nga, hindi ka lagi nasa taas ha. Tulong kasi, di ba? maya-maya lang. Parang ganun eh. Parang ginaano tayo. Hindi ako kasi. Nakita ko na may naka-headphone na. Nung bata-bata kasi ako, hindi naman din ako nanggaling sa marangyang pamilya. So, nung bata-bata ako, sanay ako sa mga, nagkukumita ako lagi, ganyan. At lagi akong may ipon sa bangko. So, siguro yun yung ano ko din na kapag mayroon, kasi yun din yung bilin sa akin eh, lagi kang magtatabi. Kasi hindi mo alam, baka may kailanganin ka, so lagi kang dapat may tabi. So, yun. May mga pagkakataon talagang nauubos yung mga naitabi. Siyempre. Oo. Pero you work hard para hindi na maulit yung ganoong ano. Yung mga kapitbahay, huwag dahan-dahan sa pagpapabutol. Ay. Di ba? Sa ating mga sa mga online, selling, dahan-dahan. O kaya yung pag-isipan magiging mga kailangan bilhin or gustong bilhin. Baka meron pang mga alternatives na pwede mong kunin. Always ask kung kailangan mo ba talaga siya. Oo. Otherwise, huwag mo na lang bilhin. Hindi, ang sagot doon, kailangan ko siya. Kailangan mo siya. Hindi ka kailangan lang ko Pag siya. gusto mo siya talaga, you'll find justification. Pero yun, ang magandang, I echo in personal, pause. It's okay, and it's better to pause for a while. Hinto ka muna bago mo bilhin or mag-move forward doon sa kung ano man ang estado na meron ka. Kasi, Ano, ang style ko sure, hindi na ako pumapasok sa store. Yun lang ako sa loob. hindi lang siya nagpo-pause. Hindi lang ako nagpo-pause. Dito lang ako. No. Iniiwasan niya ang Okay lang ako. Dito lang. So, yun. So, nawa, itong natin, yung panonood nyo dito sa aming vlog ay, syempre dahil ito ay habit, no? At sana feeling nila ay nakakaangat sila, no? Ng kaunti sa kanilang buhay. When it comes to their knowledge. To their maybe. knowledge. Particularly sa life. At saka maging part na tayo ng lifestyle nila. Oo. At hindi naman ito, costly, costly yung Wala namang lifestyle. kumbayan ang Kailangan pakikinig din. sa amin. Yes. Oo. So, yun. So, maraming salamat sa pag-join sa amin sa nakakatulong usapan na ito, no? Ng Oo nga lifestyle eh. inflation na Ang ito. daming mga binubuking dito eh. So, thank you very much at see you next time. Bye-bye! Bye!